Ita. Yan, takbo ah. Tirada. They're emus. Come on, close it. Name you. Hi. Hi, nice to see you. I'm gonna pet it. I'm gonna pet it. Gentle down. Yes, that's Tita's. Thanks a lot for making me do this. Dad, don't. Oh, na-miss niyo ako, no? Relax lang kayo dyan, T. Mahaba-haba ang pag-usapan natin ngayon. So ngayon, sa umpisa ng araw ng aming camping, Biyernes yun, ako pala yung in charge sa aming hapunan, T. Kaya niluto ko na yung akin kasi pwede man lang ito initin. So nagluto ako din ng baked pasta, ng kaldereta, ng humba, tsaka pinaksiwan na isda, tapos kasaba cake, para may pangkapi-kapi tayo. Tapos ang biko, nagawa ko na yan ng gabi pa lang, T. Kasi gagawan pa man natin yun ng latte, medyo mataas-taas pa yun. Si Daddy yung nag-impake ng aming sasakyan, dinala namin yung itim na sasakyan kasi mas malaki man yung space nito, tsaka maraming mailagay sa loob. Parang lalayas man kami nito. Sabi ko, sawa ba? Ang totoo ba ito? Mag-camping tayo, pinalayas tayo. So at least, nadala mo yung mga kailangan natin kasi mabuti na yung nadala mo, tsaka kailangan mo, kaysa hindi mo nadala tapos kailangan mo, impas ka talaga. So before tayo mag-alis, natural magpapagasolina tayo. Hindi man pwede na ituklod-tuklod natin kung mabusan tayo ng gasolina doon. Tapos kumuha kami ng libre na ice sa work ni Daddy. Tsaka bumili din kami ng drinks para may tagay-tagay doon si Daddy. Tsaka dumiretso na kami doon. Mga 25 kilometers away from town lang naman ito, Tino. So hindi masyado kalayuan siya talaga. Pero papasok doon, mawala talaga yung signal kasi medyo rough road na siya. Nasa middle of nowhere na siya. Malapit kami sa dagat. Pero yung dagat is nasa kaliwang side yan siya. Dito tayo papunta sa kanan, dito. Dito tayo sa mga kangaroo. Pagpasok namin doon, natural, buksan mo pa muna yung gate. Unang bubungad sa'yo, Tis, yung bahay ng may-ari. Diyan, kasi private property ito. Tsaka may kunting lubak-lubak, taka welcome ka na agad ng mga kangaroos dyan. Tapos yung emus. FYI, tita, yung emus pala ito, yung mga baby na yan, ang kasama nila, hindi yan mama nila, kundi papa nila. Kasi baby pa lang doon sila, iniwanan na yan sila ng kanilang mga mama kasi naglandi na naman sa iba. Ewan ko, ganun lang man ang sinabi sa akin ni mother-in-law. Sabi ko kasi, mama, maraming emus doon, nakasama nilang mama nila, may mga baby. Sabi niya, nak, hindi yun yung mama nila, ang kasama nila, papa nila yun. Papa kasi ng mga emus na nagabantay sa kanila mula nung baby pa sila. Tapos yung mama nila, na kung saan na naman naglalandi. Basta yun ang chismis, ewan ko kung totoo yan. So pagdating namin dito, naka-ready na talaga si Tito, no? Thank you talaga sa aking kumaring Pritzy, tsaka kay Tito Daniel. Sila yung nagpahiram sa amin ng mga tent. Kasi nga, tita, wala man kami mga ganun. Taga city man kami noon. Wala kaming pakialam wala kaming mga kalibutan sa mga camping-camping ba. Wala kaming pakialam talaga. Wala kaming alam kung anong gagawin namin. Pagdating namin dito, may kuwala man dito ng mga pink. Ang gaganda, Tiyo. Tingnan mo bala ito, Tiyo. Parang lahat ng puno, may kuwala, 1, 2, 3. Tapos malapit lang talaga sa tent namin. Pagdating ko, nakakaway-kaway na sa'yo ang kuwala. Uy, naka-smile pa. Na-amaze talaga ako sa kagandahan ng mga kuwala. Pero mas na-amaze talaga ako dito sa mga mani-maniti. Pupulutin ko sana kasi sabi ko, what is this, peanut? And then sabi ng mga kabataan, tita, don't touch it sa pupo. Ay, titsugas tayo pala ito ng kuwala, Akala ko talaga mani kasi parang mga cute nila, parang mga mani. Akala ko mga bunga na nagkalahulog dyan ba? Sos! Yung mga kinain pala ng kuwala. Oy, kasi nung time na ito pala, nung oras na dumating kami, tingkain pala talaga ng mga kuwala. Yan kasi most of the time, tulugin sila pag gabi, Pag umaga, tulugin sila. Pag kahapon, gising sila, tsaka rarampa na sila, kakain na ng mga dahon. Ganyan. So, ganun ka-protected dito yung wildlife sa Australia. Ito maraming mga animals dito sa mga puno, and every puno, parang 3 minsan ang kuwala, Ay, parang hindi nasisiro ang puno, kasi yan man pagkain nila, mga gum tree, ganyan. So, may hapon na, kain time na yan nila. So, they might look cuddly and cute, tita, pero be careful kayo talaga sa kuwala kasi yung kanilang mga claws, very dangerous, very sharp, tita. They are everywhere, ganyan. Cute-cute lang yan sila, pero ay, iwan ko sa inyo, pag nakamras ka, lalo na pagpangit ka, chismosa ka, kakamrasin ka. Buti na lang, hindi talaga ako chismosa, laba ko ng mga kuwala, Kasi di ba pilingon tayo na vlogger, tita, mag-upload tayo agad para ma-update natin yung ating mga followers na nagmamahal sa atin ba? Ang pantasma nga signal, lagi-igod talaga, kahinay-hinay talaga, andun lang sa may toilet ang may signal, kaya lagi ako naihi-ihi, kunyari, pero hindi naman pwede na lagi na tayo doon matira,
Oh, sos pagi, dating ko dun sa sasakyan. Buti kay pinahiram kami ni mama ng mga battery pack niya. Oy, kasi dati mahilig man yan mag-camping si mama, no? So may mga gamit na sila. Tsaka itong solar na ito, tiya, nabili ko ito parang sa garage sale yata. Dati, dun may mga camping gear sila. Binili ko ba? O, tingnan mo, nagamit ko ngayon eh. Tapos si Dad tsaka si Tito Daniel, nag-help na sila na mag-set up ng ating mga kainan dyan. While ako, nag-ikot-ikot naman ako dun sa mga kangguruhan. Ay, abaw, kadami-dami nila. Tapos dumating man si kumaring tita na isa. Nagsitakbuhan ng mga pantasma ng mga kanggaro. Sabi ko, Mareng! Pinangtabog mo yung mga kanggaro na inintay ko, Mareng! Ay, nako. Pero perfect talagang pagdating ni Mareng kasi natakbuhan ng mga kanggaro. Di ba maganda ang effect niya? Takbo-takbo ang moment. Very thankful talaga ako sa mga kumaring ko dito, tita, no? Kasi very accommodating sila, no? Lahat-lahat nag-provide na nila para sa amin. Nagdala na lang kami ng kaming mga kumot-kumot tsaka unan dyan. Thank you talaga kay kumari ko na nagpahiram sa amin ng bed. Tsaka pa siya pa talaga nagbumba niyan. Ganun niya talaga kami kamahalo yan, bot sa inyo dyan, oy. Tapos si Tito Janiel, nagpahiram sa amin ng folding bed para kay daddy kasi hindi man kami magkasya dito sa bed. O ito lang yung mga dala namin, yung mga habol-habol namin na galing pa yan ng Melbourne hanggang dumating na si Tito Kingsley na dala-dala niya yung kanyang camper. Sabi ko sa cellphone ko, dyan ka na lang muna, antayin mo ko kaya mag-video-video nga ako sa sarili ko. Diretso sit up si Tito Daniel, si Daddy naghakot ng mga cooler dyan, mga pagkain namin. While yung mga bagets nagkakain-kain naman, tapos laro-laro sila. Sabi ko, Daddy, mag-vlog ka kasi wala ka ng ambag sa aking vlog ngayon. Dapat ikaw ang magsabi kung saan tayo nakatirang hotel. Buti na uto-uto ko naman yung asawa ko. Kasi sabi ko, pag magsweldo ako, Dad, hindi talaga kita bigyan kung wala kang magagawa sa vlog ko. Kaya ayus-ayusin mong performance. Itago mo yung muskitero ko makita yung gisi-gisi na yan. Mostly sa mga tao dito, tita, mahilig sila mag-camping-camping, no? Lalo na pag weekend. So, ganun, especially sa mga country areas na. So, alam na nila talaga mga gawain. Very organized na sila talaga, tita. Kaya kami ni Daddy, mga sampid lang kami dito. Nag-masid-masid lang muna kami kung ano mga gagawin namin. Kasi wala nga kami mga alam. Sus, bago lang talaga kami sa mga mundo ng mga ganito. So, tingnan nyo, tita, dalawang koala sa puno na ito, medyo kalbo na, no? Kasi yan man ang ginakain nila hanggang dumating na yung mga kumari ko. Oy, galing sila ng trabaho. Buti pa sila. Sana all may trabaho. Dito sa Australia, maganda ang pamumuhay, no? Yung buhay ba na kayod ka ng kayod, Monday to Friday, tapos pagka-weekend, mag-party-party, mag-camping-camping, ganyan. So, balance ang buhay, ti. Hindi lahat puro kayod-kayod, ganyan. Dapat mag-enjoy-enjoy, mag-relax din. At ang lagi kong sinasabi na hindi lahat dito na sa Australia mayaman, meron din simple ang buhay, meron din yung parang mayaman naman sila pero gusto nila talaga maging simple. Nasa lifestyle kasi yan, tita, kung anong gusto mo, kung saan ka masaya, kung saan mo gusto mabilong ng mga tao, ganyan. It's up to you kasi buhay mo naman yan. Dito sa amin, ito din ang kasiyahan ng mga tao dito, mag-camping, mag-fishing, mag-sharon-sharon, ganyan. So ano ba bang hinahanap natin sa buhay? Ti, kung saan ka masaya, dun ka. Kay suportaran kita. Kung hindi, ti, buhay mo yan, bala ka dyan. So, wag tayo mag-compare na, ay, kami dito, mas maganda yung buhay namin. Ay, di bala kayo dyan eh. Basta ganito ang buhay namin, kumakain kami ng humba. Basta tayong lahat may beautiful story to tell. No, it's up to you na kung paano mo siya i-story. Kung nagaiyak ka o nagatawa ka dyan. Bahala ka dyan. Basta buhay mo yan. Basta tayo lahat may mga storya na magaganda. Kulang lang yan sa tanduay para uminit ang tinga mo. So, ayan, kainan na tayo mga tita. Pasalamat at hindi nag-ulan, no? Medyo malamig lang siya, pero okay lang yan kasi nandito nga tayo sa Kawanangan. So, nagsugba-sugba na tayo ng mga marshmallow. Yung mga bata, yan naman ang favorite nila. Pero after nilang isugba, itapon lang naman nila after nilang kagatan ng kunti kasi hindi naman masarap talaga. Mga acting-actingan at drama-drama lang. Ito talaga mga marshmallow. Oy, so kami dito mga tita, alam nyo na may biko kami tsaka may kasaba. Natural malamig. Magkapi kami tsaka magmaylo-maylo dito si Manding Astrid. Cheers! So ito yung mga mami, behind sa lahat ng mga gawain sa kusina. Kami ang in charge dyan hanggang lumabas yung bulan doon. Ay, nagkapi-kapi kami under the bulan eh. Para social nga, kunti. Parang feel na feel mo ba? O, di ba maganda, tita? Ay, sabi ko sa inyo, mag-camping na kayo. Di, kahit na andyan lang kayo sa ilalim ng kasagingan dyan o sa mga kabalinghuyan dyan. Mag-camping-camping kayo, masaya talaga. Magdala lang kayo ng mga banig-banig at saka magkain eh. Yan. Magpa-music-music. Ay, mabongga na talaga. Ma-feel mo talagang sarap mabuhay. Ay, sabi ko sa iyo, yung stress mo, mabawas-bawasan ganyan. Painit-init dito kasi malamig nga dito sa amin. Kasi nung time na yun, bago pala natapos ang winter, di ba? Spring na kami ngayon.
yun, te. Pero malamig pa rin dito sa amin. Yan. Hindi talaga kami nag-regret na sumama kami as family. Uy, masaya talagang banding. Sabi ng mga anak ko, Mami, mag-camping tayo ulit. Sabi naman ni Astrid, Mami, I'm not going home anymore. I stay here forever. Fantasma talaga ito si Astrid, pilingon talaga. Tsaka si Tito, medyo nahubog na, nagadisko-disko na kami dito. Oy, nagasayawan na ba? Harap ng kalayo kasi nga para mainit ang katawan natin ba kasi malamig. Sa unang gabi ng camping namin, tita, 4 na family lang muna kami nandito. Tapos yung iba, aapas na sila sa the next day na. So sabi ko kay Dad, bago ka mag-inuman doon hanggang magdamagan, videohan mo muna kami dito kasama ng aking mosketero na dinala ko dito sa ating hotel sa Kagubatan. Hindi pwede na maiwan yung moskitero ko. Ay, masira talaga ang gabi ko, te. Hindi ako makatulog, ganyan. Pero hindi pa rin ako makatulog, te, kasi sobrang lamig man. First time namin nandito, te. So, yung mga suot namin dun sa bonfire, ganun pa rin ang suot namin. Kahit amoy usok niya, bahala na dyan. Basta, mainit ang katawan, no? Tingnan nyo, maganda, no? Under the bulan, no? May aswang man kaya dito?